maintindihan. Ano bang nilabag mo? Napakaliit na tampuhan lang po ng kasama naming guardians. Kasi ganito po yan, sobra-sobra na po yung ginagawa niyan, saka yung kanyang asawa po. Ilang beses po namin niyang pinatawag pero hindi naman po siya kumarap. Yun pong aming Vice President po dyan sa Mauban, ipagdadaan po, binabastos po niya, ay babae po yun. Yes, sir. Tinanggalan niyo siya ng dangal. Pinuntahan niyo siya sa lugar, pagkatapos tinanggal yung tato. Bakit? Pag-aari niyo ba yung tato na yan? Sagutin mo. Yung ginawa ninyo, galit ako. May pang-aabuso eh. Ronald, hindi tama ang ginawa ninyo. Hindi naman po namin, sir, pinilit. O yan sige, eh. ganito ha, hindi pinilit ha. Ikaw ba hindi pinilit o pinilit? Sandali, pinilit ka ba? Hindi. Pinilit po, sir. O yan, pinilit mo yan. May abogado ba kayo? Meron po, Eh meron. kung may abogado kayo, anong pinagagawa ng abogado niyo? Hindi sinasabi sa inyo tama. Tinatak nyo para burahin ang tato. Anong ibig sabihin nun? Labag sa kanyang kalooban. Umuubo ka ba o talagang sinadya kang inuubo dahil natakot ka na? Ako po si Roderick F. Miranda, na galing pa po sa bayan ng Mauban, Quezon. Ako po ay dating nakabilang po sa Reform Philippines Guardians Brotherhood Incorporation. Ako daw po ay minilabag na sa bylaws ng Guardians na aking kinabibilangan. Ako po ay sa pilitang pinuntahan sa aking duty bilang traffic enforcer ng bayan ng Mauban. Binurahan po at binidyohan at pinicturan at kinalat po nila sa social media. Ang hindi ko lang po matanggap yung ginawa nila sa akin na pagbibidyo sa oras ng trabaho ko sa bilang traffic enforcer sa bayan ng Mauban sa tapat ng simbahan na kinalat pa nila sa social media na nakaapekto sa aking pagkatao, nakakasira sa imahe ng aking pagkatao yung ginawa nila sa akin. Ang hinihingi ko pong tulong ay mabigyan ng hustisya yung pagkakalat nila sa social media ng aking pagkatao. Itong ginawa sa iyo, ano bang nilabag mo? Gusto ko lang maintindihan. Ano bang nilabag mo? Actually po, Sir Bentol po ay napakaliit na tampuhan lang po ng kasama naming guardians. Na ang gusto nilang palabasin po ay humarap kami kay Kapitan Cordonal ng Solida, Barangay Solida. Pinuntahan po ko nung May 20 ng bandang alas 5 ng hapon sa bahay po namin na inuupahan ko po. At pilit kaming pag-aharapin ng mag-asawa na aming nakakatampuhan dahil tinulungan namin para sa kanyang kaso na hinaharap sa kanyang kapatid po. Okay. And then, pangyayari po yun ay naging bahagi ng paninira sa aming mag-asawa, sa guardians, sa reform. Kaya kami ay biglang pilit na buburahan po ng araw na yun, May 21, kinabukasan po. So dahil di lang pagkakaintindihan, yung mag-ibig sabihin, nagkasagutan ba kayo? Meron kang ginawa na medyo napahiya yung guardian? Yung tanong ko sa iyo, ano bang ginawa mo na medyo may paglabag na binurahan ka ng tato, nakikita, binidyohan pa nila? Sabi ni President RR, yung papapahiya ko daw po sa kanila, pambabastos daw po. Anong pambabastos ang ginawa mo na sinasabi nila rito? Gusto maintindihan. Kasi po yung chat po ng bandang alas 12 ng madaling araw. Nag-chat ka? Nag-chat po ako Kanino ka nag-chat? kay Founder RR ng President of National at kay Sir B. Wings, Vice President ng National. Nang sabi ko po sa chat, hindi pa po handang harapin si Marilu Cantoja. Sino si itong manilikantuhan na to? Yung amin pong adapt po sa Guardians. Yung ano? Adapt. Anong adapt? Yung bagong pasok po sa... O, ng ika-adapt nyo lang. Ikaw ba'y nakipag-away? Nagkaroon ng kaguluhan? Wala po, sir. Meron ka bang nilabag na medyo nakipag-away ka? Wala po, sir. So, ang paglabag mo lang, sinasabi mo, hindi ka humarap. Opo. Kanino ka hindi humarap? Doon po kay Marilu Cantoja. Sa kabilang linya, ang National President Reform Philippine Guardian Brotherhood Incorporated. Si Ronald Gakasan, nasa linya ng telepono. Ronald, nandito yung isang miyembro ninyo at nagre-reklamo po siya sa kahiya ng ginawa raw ng inyong mga miyembro. Binurahan ninyo yung tato, tapos pinost nyo pa sa social media, in-X nyo. Ano po ba diyang samahan ninyo na baka parang pati ito, pwede nyo naman siyang itiwalag sa pamamagitan ng pagpo-post na lang na hindi na siya miyembro. Bakit kinakailan bidyuhan nyo at tapos burahin yung tato? Ako'y nagtataka lamang sa ginawa ninyo, pagmamahiya na to. Pakipaliwanag nga nito, Ronald. Kasi ganito po yan, sobra-sobra na po yung ginagawa niyan.
tsaka yung kanyang asawa po sa kapatiran po. Ilang beses po namin niyang pinatawag pero hindi naman po siya humarap. Ngayon, nagpunta na rin po kami sa barangay, hindi rin po siya humarap. Hanggang sa nagdesisyon na po yung Board of Trustee, yung nagawa na ng resolution dahil lang ilang beses na pong ipinatawag. Okay. Hindi naman po siya naharap sa amin. Mhm. So, ngayon, sabi niya, bias daw po kami. Sabi ko sa kanya, pinuntahan namin siya sa bahay na kung talagang para mawala yung bias, doon na lang tayo kay Kapitan para may mag-mediate Okay. doon sa mga ginagawa po nila. Okay. Hindi naman po sila dumating Alright. at kung ano-ano pong mga Alright. step po ang natanggap po namin na masasama. Okay. Sige, una sa lahat, gusto kong suriin, ano yung masamang pinagsasabi? Anong napakalaking kasalanan sa pinagsasabi? Yung pinagsasabi, kinakailangan may ebidensya tayo, naka-video ba yan? O di naman kaya, nag-post ba siya sa social media? Simple lang naman, gusto kong maintindihan anong krimen, anong pagkakasala doon sa kanyang pinagsasabi. Yun pong aming Vice President po dyan sa Mauban, is lagi po niyang pagdadaan po, parang binabastos po niya, ay babae po yun. Ano pong sinasabi niyang pambabastos doon sa opisyal ng inyong Guardian National President, ito sa Philippine Guardian Brotherhood? Anong pambabastos tulad ng? Katulad ng mga hindi daw po sila susunod sa mga gustong mangyari. Kaya nagpunta po kami diyan para linawin po namin sa Mauban kung ano pa yung tunay na pangyayari. Kasi nasa Constitution and Bylaws po namin yan. Walang problema po sa inyong sinasabi rito, Ronald, sa mga Constitution and Bylaws. Lahat naman, pag merong nasa incorporated or korporasyon, tulad ng sa inyo, may Constitution and Bylaws. Pero yung Constitution and Bylaws ninyo, paglabag dyan, di naman siguro katumbas ng parusang ginawa ninyong pamamahiya. Ekos ninyo sa pagkatao niyo na. Siguro doon sa kanyang gawain, doon nyo lang siya paparusahan sa pamamagitan ng pagtitiwalag sa kanya. Pero yung pagkatao na mismo, tinanggalan nyo siya ng dangal. Pinuntahan nyo siya sa lugar, pagkatapos, tinanggal nyo yung tato. Bakit? Pag-aari nyo ba yung tato na yan? Sagutin mo. Yan po, sir. Ay, nako, makinig ka, Ronald, Yes, Hindi ko kilala yung inyong Philippine Guardian Brotherhood kung sa kabutihan ba yan. Makinig ka. Sa susunod, kayong lahat, sasabihin ko sa inyo with due respect. Alam ko ang mga Constitution and Bylaws. Alam ko pagrehistrado sa Securities and Exchange Commission. Pero wala kayong karapatan mamahiya. May karapatan kayong disiplinahin sa pamamagitan ng pagsususpinde, tanggalan siya ng kanyang posisyon, or ideklara nyo siya na wala na siya sa inyong miyembro. Pero, yung ginawa ninyo, buisit ako, galit ako. May pang-aabuso Wala na sa kapangyarihan ninyo puntahan sa kanyang lugar pagkatapos, ayan, burahin yung tato. Katawan niya yan Naintindihan mo ba? Yes, sir. Naintindihan ko po. Ngayon, ang ginawa ninyo, hindi ako pabor dyan. Bakit? Bastos na yung ginawa ninyo. Pwede nyo naman ipatawag at pagsasabihin, kung hindi na po sumipot, padalahan nyo ng sulat, ideklara nyo na sa inyong website or sa inyong Facebook page na wala na siya sa ginawa niyang hindi maganda. Pero ang pagpapakita nito, para kayong nagdidisiplina, nagkakastigo na kayo, iba yung disiplina. Ibig sabihin, binibigyan niyo siya ng due process. Ang due process, hindi ganon. Hindi yung tatanggalan mo ng tato. Ikaw ba nung tinanggalan ka ng tato, nagboluntaryo ba yun o labag sa yung kalooban? Labag po, sir, kasi binatak ako sa simbahan. Alam mo, hinatak nyo sila. Ang dapat nyo ginawa, Mr. Ronald, makinig ka, Ginawa nyo na lang, sabihin nyo sa kanya, pabura mo na lang, please lang yung tattoo mo. Kung hindi, pwede naman kami magbura. Voluntaryo. Bago nyo siya ganyanin, humingi kayo ng pahintulot na paburahin niya lang ang tattoo. Voluntaryo niyang ipabura yung tattoo. Kung hindi siya, kung mahihirapan siya, kayo magbura ng tattoo, pero hindi naman ganun sa publiko, tapos ipapost nyo sa social media. May karapatan kayo kung kayo'y binastos. Kaya sinasabi mo, laging binabastos, hindi sumusunod sa utos, hindi na siya karapat-dapat maging miyembro. Ngayon, yung pinuntahan nyo sa trabaho na mga ka-brother ninyo, hinatak nyo para burahin ang tato. Anong ibig sabihin nun? Labag sa kanyang kalooban. Umuubo ka ba o talagang sinadya kang inuubo dahil natakot ka na? Sadyang masama po yung ano ko. Okay, sige. Pakisabi ito. Ronald, hindi tama ang ginawa ninyo.
Sir, kasi sa ano po, sa Constitution... Alam ko ang Constitution and bylaws. May ano po kami dito, Na? na once na tinanggal namin, pati po yung kanyang karga, Oh. is isa namin. O Yun di po yung dapat may- ganito may- muna, Ronald. May waiver po sila. Ay, hindi, alam ko, Ronald. Ang gusto ko lang sabihin dito, tawagin nyo siya para sabihin, pwede bang pakiburan na yan, ang tattoo na yan? Kasi hindi ka na miyembro. Ngayon, kung hindi mo kaya, tutulong kami magbura ng tattoo. Hindi yung sa pilitan, hahaltakin nyo siya doon sa nagtatraffic. Abay, kung sa akin yan, may tama na kayo eh. Hindi naman po namin, sir, pinilit. O yan sige, eh. ganito ha, hindi pinilit ha. Oh, Ikaw ba sir. hindi pinilit o pinilit? Sandali, pinilit ka ba? Hindi. Pinilit po, sir. O yan, pinilit mo yan. May sasalita. O, pakinggan mo muna rito, ano? Nagpapatunay, sir. Ronald, Maraming nagpapatunay. Ronald, ito ay abogado to para sabihin sa iyo. Si Attorney Melanio Batas Mauricio, para maintindihan ninyo, abogado na to, batas na to ha, hindi ito yung mga constitution ninyo. Hindi naman kayo Republic of the Philippines eh. Boyset. Aba sa totoo lang po, pagka ang isang tao ginawa ng anumang bagay ng kanyang kapwa na walang pahintulot o di kaya tumututol yung taong gagawa ng anumang bagay ng kanyang kapwa, ang tawag po dyan, grave coercion. Article 286, grave coercion. Kaya po binabanggit dyan, shall be imposed upon any person who without any authority of law shall by means of violence, threats, or intimidation. Ito po, hindi lamang po intimidation, abay pinilit, hinaltak mula doon sa pagtupad sa tungkulin sa gobyerno at pagkatapos pinuwersang tanggalin yung tattoo at pagkatapos Pinost pa sa social media yung kanilang pagbura ng tato at yung sinasabing ito pati yung video. well, grave coercion po yan at pagkatapos cyber libel po yan na po pwedeng maparusahan ng hanggang 12 hanggang 14 na taong pagkakabilanggo sapagkat yung pong ginawa nilang yan pagpo-post sa social media ng kanilang pamimilit, pananakot at puwersahang pagtanggal ng video ay nagbigay ng hindi makatwirang kahihiyan dyan po sa nagre-reklamo sa atin. Ginoong Bentul. Ayun, okay. O ngayon, Mr. Ronald, narinig mo ba ang sinasabi ng isang abogado? Yes, sir. Ngayon, may abogado ba kayo sa inyong korporasyon na sinasabi mong Constitution and bylaws? Kasi ang Constitution ninyo, bylaws ninyo, walang kinalaman yan. Ang totoong Constitution ay Konstitusyon sa aligang batas natin. Yan ang ina ng mga batas. Ang sa inyo, napapaloob lang yan sa inyong mga miyembro na lang, pero hindi nyo pwedeng pilitin. Kaya wag mo pagmamalaki yung sinasabing Constitution and bylaws. Baka hindi mo na intindihan, hindi pwedeng gamitin yan. O, gusto mong sagutin si Attorney Batas Mauricio? Sige, mga tuwiran ka. So, ayun po, attorney. Kasi yan pong mga yan, bago po nagdaan po yan sa doktrina at saka sa orientation. Ipinaliwanag po namin sa kanila kung ano yung mga papasukan nila po Sandali po, sa kapatiran. Wala pong kinalaman yung inyong pamimilit at paglabag sa batas sa doktrina ng inyong organisasyon. Magkaroon po kayo ng doktrina pero susunod po kayo sa batas. Hindi po pwede magdodoktrina kayo at pagkatapos labag sa batas. Grave coercion po yan ang binabanggit yan. Pagkatapos ipopost nyo sa social media, cyber libel po yan. Hindi po pwedeng mas mataas yung constitution and bylaws nyo sa mga batas at saligang batas ng Pilipinas. Magkakaproblema po kayong lahat dyan sa inyong mga ginagawa. Ang intention lang naman po, nung nag-post po siguro dyan sa social media, is yung ipabatid po doon sa mga membro na hindi sila basta-basta makagawa ng kasalanan base sa sinasabi namin pong Constitution and bylaws. Yun lang naman po yung ipinararating din po namin na no connected na siya sa Reform PGBI. Narinig mo, Attorney, sa pangangatiwiran, ayaw pa rin talaga, tigas pa rin ang bumbunan eh. Mabuti nga po hindi na connected kasi pagka ganito, mga lumalabag sa batas. Anong pangalan nito? Reform PGBI. Reform pa kayo Reform. Yung problema tayo dyan. Ronald, di ba yun yung problema ninyo dyan? Nagsisikap kayo na magkaroon ng organisasyon pero lumalabag sa batas. Ano ituturo nyo? Anong reformation meron kayo dyan? May problema tayo dyan. Tiwali yung ganyang klase. Oh, narinig mo, Ronald. Yes, sir. Opo. Ronald, pwede kayong ireklamo sa Securities and Exchange Commission eh. Alam niyo ba, ay pag nareklamo kayo, sabit pati ikaw, lahat kayo ng mga opisyalis dyan, sa ginawang paglabag, pinagpipilitan mo, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide, netwide, napapaganto ng Department of Justice at dinemanda kayo. Ngayon, uubuhin ka ngayon sa takot. Hindi po. Kasi sasabihin ko sa'yo, makinig ka, Yan po. hindi namin tinatanggalan kayo ng pangil.
Wala talaga kayong pangil pagdating sa ganitong klaseng sistemang gawain. Yung galawan ninyo, illegal eh. Baka siguro kailangan nyo ng abogadong gagabay sa inyo eh. May abogado ba kayo? Meron po, meron. Eh kung may abogado kayo, anong pinagagawa ng abogado niyo? Hindi sinasabi sa inyo tama. Mukhang nagkulang din ang abogado ninyo, attorney. Yan, may abogado raw sila. Ni hindi man lang sila in-advisean. Well, pagka may abogado po yan, ang sasabihin po ng abogado, Ginoong Bentul po, mga kababayan, at kayo po dyan sa reform, ano yan, PGBI, sabi, tutulungan po kayo nang naaayon sa batas. Hindi itong ganitong pababayaan kayo. Pagka po gano'n, ang abogado yun, pinababayaan kayo, lalo na, alam niyang lumalabag sa batas, magkakaroon din po siya ng pananagutan. Bakit po? Ay nilalabag niya ang kanyang lawyers o pagka hindi siya nagsasalita na mali ang ginagawa po ninyo. Paglabag po yan sa napakaraming batas sa Republic Act 10165, yung pong Cybercrime Law of the Philippines, kasama niya ng cyber libel. Pagka po ganyan, ay nako, mabuti pa po siguro humanap po tayo ng ibang magbibigay sa atin ng mga payo upang mas maayos ang takbo ng ating pagtupad sa mga layunin ng inyong organisasyon. Una sa lahat, para magbago kayo, aminin nyo ang pagkakamali. Yung taong ayaw umamin ng pagkakamali, pagigiitan, mauulit ang pagkakamali. Siguro dito, Ronald, gamitin mo ang programa namin para dito ka manawagan sa miyembro ninyo na huwag nyo nang uulitin itong ginawa ninyo. Hindi ko kinukonsinte ito si Roderick kung may nilabag na sabi natin yung mga patakaran ninyo dyan. Hindi ko kinukonsinte yan. Importante lahat kayo disiplinado. Pero dito nagkamali kayo. O ngayon, manawagan ka sa mga miyembro ninyo, ituwid ang pagkakamali. Huwag lang uli mag-cross ang landas natin o ulitin nyo to, hindi na kita sasantuhin. Kasi hanggat may bitag, bibitagin ko kayo. May paglabag sa batas to. So ngayon, magsalita ka na, ayusin mo, tuwirin mo. Okay, bibigyan kita ng pagkakataon. Magsalita ka. Sige po. Sa lahat ng mga member namin sa Luzon, Visayas, Mindanao. So siguro ayusin natin, ilagay natin sa tama yung pagiging pagpapatupad natin kung ano man yung nakasaad sa ating constitution by law. And then siguro yung wag tayo magpadalos-dalos ng mga desisyon, intindihin muna nating mabuti kung ito ba ay makakasama sa ating kapatiran, especially sa mga member na sumusunod sa atin. So kung kami man po ay may nalabag sa karapatan ng pagtao, ay ipagpaumanhin po ninyo at siguro ito po ay dalalaang ng aming gustong maisaayos yung kahanayan namin. Ay siguro na-over din po kami dito, sir. Okay. So sa mga member ko po, sa mga officer, ibayuhin natin na maging maayos po yung pagpapatupad ng ating mga tungkulin. O ikaw naman, Roderick, may sasabihin ka. Sir Ronald, Sige, magsalita ka, narinig ka. Nakikinig po ako. lahat po ng sinabi nyo ay nirespeto ko po bilang guardians po. Dahil ito pa ay galing Cavite chapter po, hindi po galing Mauban chapter. Adapt nyo lang po ako. Ang sana binulang nyo po itong pong kabila. Reform PGBI lang po. Hindi po lahat ng tato ko binurahan ninyo. Paano naman po yung kahihiyang kung natanggap? Sa Luzon, Visayas, Mindanao, maraming guardians at international, maraming nakakita sa aking pagkatao na ginanon nyo po ako. Pinost nyo po ang video ko at saka mga picture ko. Kasama po dapat ang asawa ko ng burahan na yun. Nagtataka po bakit hindi nyo binurahan ang asawa ko. At ako lang po ang pilit nyo binurahan. Kayo mag-misis, kayong magmasawa. Kasama po yung asawa ko sa post nila sa social media na wala na po sa guardians at parehas pong buburahan ng araw na yun. O yan, Ronald, narinig mo ba ang sinasabi niya? Siya naman, kita mo magalang pa rin siya kahit na pakikipag-usap sa inyo, kahit na ginawang pamamahiya, pamimilit, ito'y medyo magalang pa rin. Nandoon pa rin kanyang respeto. Alam niyo yung sinasabing due process, kinakailangan talaga marinig natin magkabilang panig, hindi yung chismis. Kung hindi man nagpakita sa barangay, tinawag niyo to the last minute maximum, yung sinasabing maximum tolerance. Kasi kung wala kang ebidensya, malimit sa chismis lang, wag niyong gagawin uli. At yung halutin, nagta-traffic, pagkatapos sapilitan yung papunta sa gilid, buburahin niyo, para namang baka yan, nilalagay niyo ng tatak eh. Ganito na lang, Ronald, iiwan ko muna to. Sana nagbigay ka linaw na to sa mga pangyayari na to, hindi na mauulit. Maraming salamat sa iyo, Ronald, ha? Maraming salamat din, sir. At sana yan po kay Bro Lion, sana
Pagka po yung wag na lang po ng pansinin yung yung mga member po doon sa yung kung sa kwan magalangan na lang po respeto sa bawat isa. Okay ka na. Gusto mo magsampa ng kaso? Opo. O di, tutulungan ka naman magsampa ng kaso. Pero nasa sa iyo. Usap na lang tayo sa baba, ha? Okay? Alam ko, nagdadamdam ka pa, masakit yung nangyari sa iyo. Ganun pa man, pinakinggan ka namin, pinagtanggol ka namin. Dahil dito, sa nag-iisang pambansang sumbungan, walang sino man at walang puwang ang anumang iba't ibang uri ng pang-aabuso tulad nito sa kapangyarihan. Tulong, serbisyo, may tatak. Ito, tatak, bitag. Ako si Ben Tulfo, tatak. #ibabitag mo.